this representation would like to ask that if it is also possible for us to be able to put up a solution commensurate to this potential crisis. Kaya po tinatanong ito kung meron pa tayong mas karapat-dapat na solusyon na maiisip. I'm thinking about supplying or I'm thinking about a measure that will supply our country under the circumstances of enough oil supply. Halimbawa po, naisip niyo po bang tawagin natin yung ating JCEC, ito yung Joint Congressional Energy Commission, para po sa ganun mapag-usapan kung paano tayo makakakuha po ng langis sa iba't ibang kaparaanan. For example, Mr. President, I'm thinking about a tank-to-tank transaction. Ito po ay direktang pagkuha ng langis. Halimbawa, hindi na po natin gagaygayin yung Strait of Hormuz sapagkat talaga namang sinara na ng Iran yun. Dalawa pong posibilidad ang pwedeng mangyari, Mr. President. Siguro po, dumirekta tayo dyan sa refinery po ng Petronas. Yung Malaysia, kaibigan po natin yan. At yung isa po, kagaya po ng alam naman natin, ang Russia po nakakakuha direkta sa Rotterdam. Ginagamit po niya yung route diyan sa pagitan ng Korea at saka ng Japan. At siya po ay lalabas do sa Arctic Sea. Makakarating siya sa Rotterdam gamit po yung mga tanker, sariling tanker. Iyon po sana yung iniisip natin na ibang paraan. Hindi lamang po yung excise tax. Alam ko pong makakatulong ng konti. Ngunit sa aking palagay, isang palliative lamang po ito eh. Makakatulong po, bakit hindi? Ngunit, meron din siyang isang problemang i-create. Kasi pag inalis natin ang excise tax, yun pong tinatapatan na manatulong nito para sa ating mga kababayan, nawawala din. So parang na-offset lang. Napakalaki pong step ito dahil mapapatawag po natin ang mga oil companies, yung kanila pong mga ginagamit na mga kaparaanan, iba't ibang kaparaanan, upang sa ganon ay maayos po natin ang namumuong problema ang kinakaharap ng ating bansa. Noted po yung suggestion ng ating kasamahan and we will coordinate with the House Energy Chairman to look into this possibility. Thank you.